Malaki na ang lamat sa alyansa ng mga Duterte at Marcos ayon sa isang political analyst. Tingin naman ng isa pang eksperto, may mga pumuposisyon na sa eleksyon kaya nasisira ang unity team. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. May drug addict tayo na presidente. I think it's the fentanyl. It has to affect yun, kaya alagay ko kaya nagkakaganyan. Hindi kailangan na sumasang-ayon ako sa lahat ng mga ito. Matindi ang bakbakan ng pamilya Duterte at Marcos nitong mga nagdaang araw. Mula sa mga patutsadahan at mga panghahamon na tila walang katapusan. Ano na nga bang nangyayari sa alyansang Duterte-Marcos na nangako ng unity noong election campaign? Sa pagtataya ng ilang political analysts, mukhang may lamat na nga ang samahan ng mga Duterte at Marcos. Paliwanag ni Political Science Professor Antonio Contreras, parehong pumuposisyon ang dalawang pamilya sa darating na 2025 elections. Bagay na hindi na rin daw nakakabigla. That this is not a unity team that is based on principles, that is based on ideology. It is basically a marriage of convenience. It's a political alliance that is solely for the basis of elections. And those kinds of alliances, they come and go. Madali lang daw para kay President Bongbong Marcos sasabihing vibrant at working ang unity team nila ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi na raw ito ang kaso sa ibang kasama nila sa alyansa. But what is really dangerous and what is really alarming is that it seems to be that this conflict are mainly driven by people's desire to advance their political interests or to protect their political interests. It's basically a turf war. I think both President Marcos. Ayon naman kay Professor Richard Heydarian, lalo raw lumalim ang lamat ng mga Duterte at Marcos dahil sa isinusulong na People's Initiative para sa charter change. Bagay na tahasang tinututulan ni VP Sara, lalo na nang maungkat na nagamit ang ayuda kapalit ng mga pirma. It is very possible na may mga ibang aliado ni Pangulong Marcos Jr. are taking things into their own hands. It's possible na yung People's Initiative at yung Chacha na yan ay isang paraan para hindi makabalik ang mga Duterte, para magkaroon ng ibang rehimen kung saan yung mga aliado ni BBM ang magiging makapangyarihan down the road even. Kahit ang isyu ng umano'y pagpasok ng International Criminal Court sa bansa kaugnay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila nagdulot din ng lamat sa relasyon ni Pangulong Marcos sa kanyang bise. Sinasabi kasing secondary respondent sa nilulutong kaso sa ICC si VP Sara. Kung magkakaroon ng major announcement and development dito sa International Criminal Court, especially kung magkakaroon ng warrant of arrests for top former officials, if not the former president, then baka mas mahirapan si Marcos Jr. na mag-compartmentalize because I think mapipilitan rin si Sara Duterte na magsalita kasi after all, ama niya yan, di ba? Babala pa ni Heydarian, hindi ka aya-aya sa mata ng mga investor ang anumang hidwaan lalo na sa gobyerno. So I really hope President Marcos Jr. shows decisive leadership because kung walang resolution ito at tuloy-tuloy itong gulo na ito, itong protracted conflict, if I can put it that way, ang buong Pilipinas po ay talo dito. So some sort of unity should come down the road and that means some decisive intervention. Now, I don't know what's the best way. I feeling ko si President Marcos Jr. rather kick the can down the road. But something has to be done. Kasi kung protracted ito at tatagal to for 2 to 3 years, this is not good for the country. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.